Nagpatuloy ang ganoong tagpo na sa bawat pag-arangkada ni Yuto ay nakakahabol din agad si Onoda, bagay na ikinatuwa ni Yuto at sinabing nais niyang malaman ang sikreto sa likod ng lakas ni Onoda. Maya-maya pa ay si Onoda na ang nauna kay Yuto at doon napansin nito na napakasimple at steady lang ang pagpadyak ni Onoda. Hindi rin umano yun mukhang mabilis, pero kahit ganoon ay hindi niya ito basta-basta maaabutan, kaya napatanong si Yuto kung iyon na ba ang sikreto sa likod ng lakas ng Mountain King. Umarangkada na si Yuto at muli silang nagpantay ni Onoda. Saglit silang nakapag-usap hanggang sa marating nila ang parte ng daan kung saan tanaw na nila ang mga nasa unahan at rinig na nila ang hiyawan ng mga manunood. Ibig sabihin ay malapit na sila sa mga iyon, kaya sinabi ni Yuto na tingnan na lang nila kung sino sa kanilang dalawa ni Onoda ang mauunang makahabol sabay arangkada. Napansin ni Imaizumi na may humahabol na sa kanila sa likod, kaya ipinaalam niya iyon kay Naruko, pero kahit hindi nililingon ni Naruko ang likuran ay alam nito na si Onoda iyon dahil umano sa tumataas na presyon na nagmumula doon. Patid din ng dalawa na hindi nasunod ang plano ng kanilang grupo na pumadyak ng magkakasama, sapagkat marahil umano ay mag-isang ipinadala ni Teshima si Onoda para tapatan ang taga-Hakone Academy. Dahil doon ay sinabi ni Imaizumi kay Naruko na sa kahit anong paraan ay kailangan nilang maghanda, sapagkat maaari umanong subukan ng mga iyon na kumilos kapag magkakasama na at magbabago rin umano ang mga bagay depende sa kung sino ang unang makarating sa unahan. Samantala, ng mga oras na iyon ay nagsimula na ulit si Yuto sa pag-arangkada para patunayan umano kay Onoda na siyang kampyon noong nakaraang taon na kaya niyang makamit ang tagumpay. Nagulat si Onoda sa mabilis na pag-abante ni Yuto, pero hindi nagtagal ay kumilos na rin ito para makahabol. Nang mga oras na iyon ay inisip ni Yuto na hindi siya magagawang maaabutan ni Onoda, kaya nang makarating ito kay Ashikiba ay sinabi nito na siya ang nauna at magpatuloy lang umano sila para mapag-iwanan na nila ang team ng Soho Kohai. Ngunit, sinabi ni Ashikiba na sinadyang magpahuli ni na Imaizumi at Naruko para abutin ang bilis ni Onoda, kaya ngayon ay magkakasama na rin ang mga iyon, kaya kung ang makarating umano sa kagrupo ang labanan ay patas lang sina Yuto at Onoda. Nang malaman iyon ay tinanggap na lang ni Yuto na hindi niya natalo si Onoda sapagkat hindi naman umano niya akalaing magpapahuli ang dalawa pang taga Sohoko. Sinabi rin sa kanya ni Ashikiba na nararamdaman ng bawat isa sa mga taga Sohoko ang isa't isa na siyang nagiging lakas ng anim at ganoong klaseng team umano meron ang mga iyon. Samantala, natutuwa naman si Imaizumi na ngayon ay kasama na nila si Onoda at malapit na rin umanong matapos ang paakyat na daan. Sinabi niya sa dalawa na kailangan na lang nilang hintayin na makahabol sa kanila ang tatlo, kaya napatingin sa kanya si Onoda. Habang pinag-uusapan ni Yuto ang team ng Soho Kohai ay sinasabi naman ni Onoda sa dalawa ang totoong nangyari sa tatlo, bagay na labis na ikinagulat ng mga ito, at ipinaalam din ni Onoda ang sinabi ni Teshima na sila na lang apat ang magpapatuloy ng karera. Biglang naalala ni Naruko ang nasa pinakahuling miyembro ng Team Hakone na si Kuroda, kaya inisip nito na pumapadyak din ang mga iyon ng hindi kumpleto, pero sinabi ni Onoda na nagpahuli kanina ang mga taga Hakone para hintayin si Kuroda, kaya ngayon ay umaakyat na ang mga iyon ng kumpleto. Dahil doon ay napaisip si Imaizumi sapagkat malapit nang matapos ang paakyat na daan, pero ayon kay Onoda ay mauuna umanong dumating si Teshima kesa sa mga iyon. Ngunit, hindi pa man natatapos ang sinasabi ni Onoda ay dumating na sa likod nila ang apat na taga Hakone, kaya ngayon ay kumpleto na ang mga ito. Hindi makapaniwala si Onoda na nalampasan pa ng mga iyon si Teshima na no'y babago pa lang nilang natatanaw sa likod nila. Maya-maya pa ay nagbago na ng pwesto ang mga taga Hakone Academy para magsimula ng kumilos, bagay na ikinabahala ni Naruko, sapagkat sa mga oras na iyon ay nais ni Imaizumi na hintayin muna nila si Teshima. Pinag-isipan ni Imaizumi ang sitwasyong iyon, pero bagamat batid nito na matatagalan pa bago makahabol si Teshima ay desidido talaga ito na hintayin iyon, bagay na hindi naman sinang-ayunan ni Naruko, hanggang sa maya-maya pa ay nawala na sa paningin nila ang Hakone Academy. Dahil doon ay hindi na nakapagpigil pa si Naruko, kaya umabante na ito at sinabing kung hindi sila kikilos ay hindi na nila maaabutan ang team ng Hakone Academy. Sinubukan pa itong pigilan ni Imaizumi, ngunit sinabi ni Naruko na hindi na siya maaaring matalo pa muli, kaya tuluyan na itong umarangkada. Sa pag-abante ni Naruko ay sinabihan ito ni Imaizumi na makasarili, pero para dito ay kung walang kikilos sa kanila ay tuluyan na silang matatalo. Habang iniisip iyon ay biglang dumating sa tabi niya si Midosuji na inakala niyang mag-isa lang din, pero laking gulat niya nang sabihin niyo na naroon na rin si Kamari at ang iba pang miyembro ng Kyoto Fushimi. Hindi makapaniwala si Naruko na kumpleto pa rin ang miyembro ni Midosuji, at sinabi rin nito na sana ay nakinig na lang silang dalawa ni Imaizumi sa payo nito kanina na mauna na ang isa sa kanila sapagkat dalawa naman umano silang ace kanina. Pero dahil hindi umano nakinig si Imaizumi ay nanghihinayang na lang ngayon si Midosuji dahil hindi niya na iyon makikita pa sa karera, sapagkat kapag nalampasan umano yun ng iba pa niyang miyembro ay wala nang magagawa pa si Imaizumi kundi ang mapabuntong hininga. Samantala, nagawa ng makaabot ni Teshima kina Imaizumi at Onoda, kaya agad itong tinanong ni Onoda kung kaya na ba nitong pumadyak ng mabilis para makahabol sa Hakone Academy. Napayuko si Teshima at sinabing bigyan muna siya ng 5 segundo para makahinga.
Habang nakatingin kay Teshima ay sinasabi ni Imaizumi sa kanyang sarili na ayos lang na magpahinga ito saglit para mamaya ay sasanduan nila si Naruko sa daan, dahil gaya nga ng sinabi noon ni Kinju na ang Sohoko ay isang team na nagsusuportahan sa isa't isa at hindi umano nila iyon magagawa kung hindi sila magkakasama. Ngunit kahit ganun ay napapaisip si Imaizumi tungkol sa ginawa niyang desisyon na hintayin si Teshima, hanggang sa hindi niya namalayan na napapabilis na ang takbo niya kaya tinawag siya ni Onoda para ipaalam na hindi umano makasabay si Teshima. Maya-maya pa habang nakatingin sa likod ay nagulat si Imaizumi nang makita ang pagdating ng mga nakakulay lila na jersey. Napaisip ito na baka hindi umano basta sinundan ni Midosuji si Naruko, kundi may plano iyon na makipagkita sa grupo nyon. Dahil doon ay mas lalong napaisip si Imaizumi kung sinayang niya ba talaga ang tsansang sinasabi kanina ni Midosuji sa kanila. Nagawa na silang pantayan ng mga taga Kyoto Fushimi kaya sinabi ni Imaizumi na bilasan nila dahil kapag napag-iwanan sila ng mga iyon ay mas lalo na silang hindi makakahabol sa mga taga Hakone. Ngunit ng mga oras na iyon ay hindi pa rin makapadyak ng maayos si Teshima kaya bigla itong nasigawan ni Imaizumi. Gayunpaman, natigilan na lang ito at sinabi sa sarili na walang kasalanan si Teshima dahil siya ang nakagawa ng maling desisyon. Dahil doon ay napansin ni Onoda na biglang bumagal ang takbo ni Imaizumi kaya kakausapin sana niya ito pero pinigilan siya ni Teshima at sinabing siguro ay pagod lang iyon sa pagdadraft. Dahil naunahan na sila ng mga taga Kyoto Fushimi ay sinabi ni Teshima na kailangang labanan nila ang mga iyon kahit hindi buo ang kanilang team. Agad na umarangkada ang tatlo sa pangunguna ni Onoda at nang makarating sila sa parteng may tunnel ay pumantay si Teshima kay Imaizumi at sinabing maniwala lang ito dahil hanggat pumapadyak umano sila ay meron silang pag-asa, sabay hahawak sana siya sa likod nito pero pinigilan siya nito sa pamamagitan ng pagsalag sa kamay niya. Naintindihan ni Teshima kung bakit nagkakaganan si Imaizumi dahil aminado naman siya sa pagiging mahina niya. Nang mga oras na iyon ay tuluyan ng sinabi ni Imaizumi na nagkamali nga siya sa ginawa niyang desisyon na hintayin si Teshima at tama lang umano ang ginawang pag-abante ni Naruko. Dahil doon ay napagtanto ni Teshima na iniisip ni Imaizumi na wala ng pag-asa ang Sohoko, kaya yun umano ang tamang pagkakataon na kailangan nilang magsuportahan sa isa't isa. Samantala, hindi nagtagal ay nagawa ng makaabot ng 5 taga Kyoto Fushimi kay Midosuji kaya ngayon ay kumpleto na rin ang mga ito. Tinanong ni Midosuji sa mga iyon kung anong reaksyon ni Imaizumi nang lampasan iyon ng 5 kaya sinabi ng dalawa na napasimangot lang iyon na may halong pagkagulat. Dahil doon ay sinabi ni Midosuji na tuluyan ng nawasak ang Sohoko High kaya ngayon ay kikilos na umano sila sa pangwalong bahagi, ang pumadyak ng mabilis at humabol sa Hakone Academy. Gayunpaman hindi pa rin nagpahuli si Naruko at umarangkada rin ito kahit mag-isa. Hindi nagtagal ay naabutan na ng Kyoto Fushimi ang Hakone Academy pero hindi na nagulat si Izumaida sapagkat ayon umano sa pagkakakilala nito kay Midosuji ay inaasahan niya nang makakahabol yun sa eksaktong oras na ito. Patid din ni Izumaida na alam ni Midosuji na ang sprint line ng ikalawang araw ay nasa 5 kilometro pa kaya naman hinamon niya ito ng isang karera. Sinabi ni Izumaida na kung tinatanggap ni Midosuji ang hamon ay magpadala ito ng pinakamagaling na sprinter na tatalunan umano ni Daobashi. Nagulat si Yamaguchi at naalala nito na ang sprinter na si Daobashi ang nanalo kahapon ng green number tag kaya mabigat umano iyong kalaban. Maya-maya pa ay ibinaba na ni Izumaida ang zipper ng jersey niya sabay nagpakilala na siya ang ace sprinter ng team, at lalaban din umano siya kasama ang dalawang malalaking muscle niya sa dibdib. Pagkatapos yun ay umabante na sina Izumaida at Midosuji, nang bigla namang sumunod si Kamari para hawakan ang muscles ni Izumaida. Agad na nagbigay ng babala si Kuroda pero huli na ang lahat dahil sinunggaban na agad ni Kamari ang dibdib ni Izumaida. Tuwang-tuwa si Kamari sa mga muscle ni Izumaida kaya hiniling nito kay Midosuji na siya ang lalaban doon. Nang marinig iyon ay nagulat sina Izumaida sapagkat nang nasa tent pa lang sila kahapon ay nabalitaan niya na nagpalit ng isang miyembro ang Kyoto Fushimi. Palaisipan kay Izumaida kung bakit pinalitan ng first year na si Kamari ang third year na si Hiro Onishi pero ayon kay Takodijo ay hindi umano malakas si Hiro Onishi. Bagamat hindi kilala ni Takodijo si Kamari ay balita nito na palagi iyong kasama sa bawat karera. Biglang sumingit si Daobashi sa usapan at sinabing isa lang iyong sub kaya wala umano silang dapat ipangamba pero pinakinggan pa rin ni Izumaida ang sinasabi ni Takodojo. Pero itinuloy nito ang sinasabi na kasama palagi si Kamari sa bawat laban dahil iyon umano ang nagmamasahe sa mga miyembro ng team. Ngunit sa kasalukuyan habang nakatingin kay Kamari ay sinabi ni Izumaida sa kanyang sarili na mukhang higit pa ito kaysa sa isang simpleng taga-masahista, nang bigla siyang tawagin ni Kuroda at sinabing mahaba pa ang karera kaya ang 6 sa kanila ay pwedeng magsama-sama sa sprint bago pa man umano may gawin na kung ano si Kamari kay Izumaida. Gayunpaman, sinabi ni Izumaida na ayos lang iyon dahil sila naman ang kampyon, at kailangan umano nilang tanggapin at talunin ang lahat ng humahamon lalo na at hindi nila kilala ang katunggali, kaya kikilalanin umano nila iyon sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Maya-maya pa ay nagsimula na ang karera ni Izumaida at Kamari, ngunit inakala ng ilang manunood na si Kamari ay si Hit Onishi dahil ang pangalan pa rin yun ang nakasulat sa listahan ng mga miyembro na hawak ng lalaki.
Habang nagaganap ang laban ay napansin ni Izumaida na nagagawang makasunod ni Kamari sa kanya kahit pumapadyak siya ng mabilis, pero tumugon si Kamari at sinabing nababasa niya kasi sa mga kalamnan ni Izumaida kung gaano ang ibibilis ng takbo nito. Biglang tumibok ang kaliwang dibdib ni Izumaida na pinangalanan nitong Frank na ibig sabihin ay isa umanong delikadong tao si Kamari, at kasunod yun ay pumantay si Kamari sa kanya para sabihin ang nalalaman nito tungkol kay Frank. Nagulat si Izumaida sapagkat nagawang maintindihan ni Kamari si Frank sa pamamagitan lang ng paghawak, binati niya ito sabay tanong kung alam din ba ni Kamari ang magiging resulta ng karera nila, at mabilis namang sumagot si Kamari na siya ang mananalo.